Idiniklara ng House Justice Committee kahapon na sufficient in form ang dalawang reklamo ng impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw naman tinalakay sa komite ang posibleng grounds at nilalaman ng reklamo upang matukoy kung sufficient in substance ang mga ito. Ito kasi ang isa sa mga magiging batayan ng komite kung sapat ang mga reklamo para maging batayan ng pagpapatalsik kay Marcos mula sa pwesto. Tunghayan ang lupang detalye sa report ni Criza Lopez. Sa pagpapatuloy ng preliminary process kaugnay sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinalakay na ng mambabatas mula sa Kamara ang 5 grounds ng mga impeachment. Ito'y para mapagtibay ang sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaint. Batay sa naging sesyon ngayong araw, nagbigay ang bawat miyembro ng House Committee on Justice ng opinyon sa bawat isang ground at kung dapat ba itong ikonsidera bilang impeachable offense. Sa unang reklamo pa lamang kaugnay sa umano'y pagkidnap laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naging sentro ng debate ang pagiging authentic ng mga nalikom na legda. Ito'y matapos igiit ni Bicol Saro Representative Terry Ridon na isama sa pagdedesisyon ng sufficiency in substance ang authenticity ng mga ebidensya na sumusuporta sa reklamo. Anya, may ilan ng reklamo ng impeachment ang naging issue ang pagiging totoo ng mga ebidensya. And even at the level of determination of sufficiency in substance, yung pong unauthenticated submissions at no personal knowledge, meron po itong real impact not just on this impeachment proceeding, but on all impeachment proceedings. Subalit, argumento ng Makabayan Bloc e endorsers ng ikalawang impeachment, ang Maza et al., nasa paunang proseso pa lamang ang dalawang reklamo at maaaring sa mismong pagdinig na ng impeachment talakayin ang autentisidad ng mga ebidensya. Ang sinasabi lang po, hindi po ito ang tamang panahon para gawin yun. Okay. Pinagbotohan ang mosyon na ito sa komite. Ang resulta, isama sa pagdedesisyon ng sufficiency in substance ang authenticity of records sa botong 24-21. Samantala, ayon kay Ridon, premature pa ang posibleng kalabasan ng naganap na sesyon ngayong araw. Hindi anya nila matitiyak kung magdidesisyon ang mga miyembro ng komite na ideklara ang impeachments bilang insufficient in substance. Premature to state that House members have already made up their minds on what to vote. So the question on the matter will be decided not today, but tomorrow po, when the question is asked on whether or not they would vote on the sufficiency in substance of that particular complaint. Sa huli, nagdesisyon si Committee Chair Attorney Jervil Luistro na isuspinde ang sesyon at ang botohan para sa determination of sufficiency in substance para bigyan pa ng sapat na oras ang mga mambabatas sa magiging desisyon ng mga ito. Ayon kay Committee Chair Attorney Jervil Luistro, via majority vote ang mangyayaring botohan sa Miyerkules, February 4. We suspended the voting on the sufficiency of substance because we wanted to give time to the justice members to think them over, all the discussions that we had today, before they vote tomorrow afternoon. Inaakusahan si Pangulong Marcos ng pag-uutos sa umano'y pagkidnap kay former President Duterte para dalhin sa The Hague. Kabigo ang mavito ang umano'y unconstitutional and program funds, pakikinabang sa kickbacks, graft at betrayal of public trust, dahilan para maharap sa dalawang impeachment case ang Pangulo. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.